Sige na nga. Naniniwala naman ako sa iyo eh. Hindi magtatagal ang relasyon natin ng 7 taon kung wala akong tiwala sa iyo, Jake. Pero syempre, hindi mo din talaga matangal sa akin ang insecurities, lalo na at nakikita ko ang katawan ko na unti-unti nang lumulubo. Feeling ko kasi hindi na ako bagay sa iyo eh. Nakaingos niyang sagot dito. Muli, naramdaman niya ang pagpisil nito sa palad niya pagkatapos niyang sabihin ang bagay na iyon. Ganito naman palagi sa kanya si Jake eh. Palagi nitong pinaparamdam sa kanya at sinasabi na ayos lang naman daw kung tumaba siya. Pero sa kanya, hindi ayos iyon. Lalo na at sa klase ng lifestyle ni Jake ngayon, marami talagang mga sexy at magagandang mga babae ang aali-aligid dito. Elena, mahal, hindi din ako magsasawang sabihin sa iyo na kahit na tumaba ka pa or ano paman, hindi magbabago ang pagtingin ko sa iyo. You're the best, mahal ko. Ano pa ba ang hahanapin ko sa isang babae? Nasa sa iyo na ang lahat. Pag-aalaga at pagmamahal sa aming dalawa ni Gianna ay ibinigay mo na siyang dahilan kaya alam kong napabayaan mo ang sarili mo. Kung ang pagtaba mo ang insecurities mo, well, willing kitang tulsingan na bumalik sa dati ang katawan mo. Nakangiting sagot nito sa kanya na labis niyang ikinagulat. Hindi niya kasi talaga iyon inaasahan eh. Jake, talaga ba? I mean, ayos lang sa iyo na magpalipo ako, nakangiti niyang sagot dito. Napansin niya ang pagkagulat sa mga mata nito dahil sa sinabi niya. Lipo. Anong lipo? Gulat nitong bigkas. Liposuction para mapabilis na mabawasan ang bilbil ko. Nakangiti niyang sagot pero ganoon na lang ang pagkagulat niya dahil bigla na lang nitong binitiwan ang kamay niyang hawak nito. Liposuction. Mahal no? Hindi ako papayag, seryosong sagot nito sa kanya. Ang dating malambing nitong boses ay napalitan iyon na pagiging seryoso. Hindi niya tuloy mapigilan ang makaramdam ng kaba. Jake naman, akala ko ba support mo ako sa lahat ng desisyon ko? Bakit parang bigla naman yatang nagbago ang ihip ng hangin, nagtataka niyang tanong dito. Kaya lang hindi na siya nito sinagot bagkos, seryoso lang ang mukha nitong nakatitig sa labas ng bintana ng sasakyan. Na para bang ang maganda nitong mood ay bigla na lang naglaho dahil sa sinabi niya kanina. Hanggang sa nakarating na sila ng hotel, hindi na talaga siya inimik pa ni Jake. Wala na siyang nagawa pa kundi ang hayaan na lang muna. Sa kwarto niya na lang siguro ito kakausapin. Mukha kasing sa pagkakataon na ito na naman ang may tampo sa kanya eh. Well, siguro, kailangan lang ng maayos na pag-uusap para. Muling bumalik sa dati ang mood nito. Pagdating nila ng kwarto, kanya-kanya silang hubad ng kanilang jacket. Poker face pa rin si Jake kaya naman, hindi na siya nakatiis pa at niyakap niya na ito ng mahigpit. Jake naman. Kausapin mo naman ako. Bakit ba feeling ko, nagagalit ka sa akin, malambing na tanong niya dito. Isang malakas na buntong hininga ang pinakawalan nito bago siya tinitigan sa mga mata. Elena, nagdesisyon ka ng mga bagay na hindi man lang sinasabi sa akin, seryosong tanong nito sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin? Teka lang, tungkol ba ito sa balak kong liposuction? Jake naman, akala ko ba support mo ako sa lahat ng gusto kong gawin? Bakit parang ayaw mo naman yata akong pumayat? Nakalabi niyang sagot dito sabay bitaw niya sa pagkakayakap niya dito. It's heavy, minsan, ang hirap ispilingin ng ugali nitong si Jake. Kaya lang naman gusto niyang magbawas ng taba dahil din naman dito eh. Gusto niyang maging karapat-dapat dito at gusto niyang maipagmalaki siya nito sa kahit na kanino. Sawa na siyang tawaging balyena. Elena, sinabi ko naman kanina na hindi ako tutol kung gusto mo mang magpapayat, diba? Actually, susuportahan pa nga kita eh. Kaya lang, for God's sake, liposuction talaga? Hindi ako papayag. Alam mo ba? Kung ano ang ginagawa sa procedure na iyan, seryosong tanong nito. Natigilan naman siya. May idea siya at feeling niya masakit iyon pero alang-alang sa matinding pagmamahal niya dito kay Jake, handa siyang tiisin ang lahat-lahat. Kumbaga, tiis ganda para sa masayang pagsasama nilang dalawa. Hindi ka pabor kung magpapalipo ako, seryosong tanong niya. Yes, hindi ako pabor at kapag ipilit mo ang gusto mo, hinding-hindi kita mapapatawad, seryosong wika nito na labis niyang ikinagulat. Parang nanghihina siyang napaupo sa sofa. Hindi niya din mapigilan ang maluha dahil sa sinabi nito. You know girl, Elena, mulintong wika. Naluluha siyang napatitig dito.
Hinihintay niya ang susunod nitong sasabihin. Just because, ayaw kong dungisan ang balat mo sa mga karayom na ituturok nila sa iyo. Susuportahan kita sa normal at maayos na prosesong pagpapayat. Kung gusto mo nga, pwede kitang samahan eh. Kaya lang, kung idadaan mo sa mabilis na paraan, magagalit ako sa iyo. You know what, just because I love you at ayaw kong nakikita kang nagsasuffer at nasasaktan ka. Seryoso nitong wika. Lalo tuloy siyang naluha sa sinabi nito. Ang akala niya pa naman hindi siya suportado sa gusto niya, iyon pala, ayaw lang pala siya nitong mahirapan eh. Heist, sa mag-asawa kailangan talaga ng maayos na communication para magkaintindihan. Ayaw mo akong masaktan? Totoo ba iyan? Naluluhan niyang tanong dito. Inisang hakbang naman nito ang pagitan nilang dalawa at nang makalapit ito ay mahigpit siya nitong niyakap. Yes, ayaw na ayaw kitang masaktan kaya naman hindi ako pabor sa lipo na iyan. Don't worry mahal, tutulungan kitang maging physically fit ulit. Pwede naman kitang samahan na magpapawis araw-araw eh. Pwede din kitang samahan mag-give babalik din sa dati ang katawan mo at kailangan lang ng matinding effort at pasensya. Hindi naman lahat nadadaan sa pabilisan eh. Malambing nitong sagot sa kanya. Hindi na siya nakapagpigil pa at mahigpit na siyang napayakap dito. Ah, mahal, alam mo ba na ang pinakamabilis na paraan ng pagpapayat ay ang pagpapapawis? Maya-maya tanong sa kanya ni Jake. Wala sa sariling nag-angat siya ng tingin dahil sa sinabi nito. Kunot noon niya itong tinitigan. Actually, gusto niya pa sana ng yakap mula dito. Sa sobrang lamig ng panahon dito sa Japan, parang gusto niya na lang cuddle dito habang buhay. Jake, malamig ang panahon. Hindi tayo pwedeng mag-jogging at isa pa, nandito tayo sa bansang ito para magbakasyon. Hindi para umpisahan ng sesyon ng pagpapayat ko. Nakalabi niyang sagot dito. Napansin niya ang ngiting kaagad na gumuhit sa labi nito. Isang makahulugang pagtitig ang ibinigay nito sa kanya, kaya naman hindi niya mapigilan ang makaramdam ng kaba. Hindi lang naman jogging ang isa sa mga paraan para pumayat, mahal. May ibang paraan akong alam na alam kong pareho tayong mag-enjoy. Nakangisi nitong wika at kaagad na nanlaki ang mga mata niya sa pagkagulat ng walang sabi-sabing basta na lang nitong hawakan ang lailayan ng kanyang blouse. Gets niya na kung ano ang ibig sabihin ng asawa niya, kaya naman mabilis niyang hinila ang kamay nito. Jake naman, kakagaling lang natin sa biyahe ah. Wala ka bang balak magpahinga man lang? Nakamulagat ang mga matang tanong niya dito. Nakangiting dahan-dahan na inilapit nito ang mukha nito sa mukha niya bago nagsalita. Mahal, mas nakaka-relax ang gusto kong gawin sa iyo ngayon. Saka, nakalimutan mo na ba? Buong araw akong nag-aalala sa iyo, kaya naman dapat lang talaga na pawiin mo ang pag-aalala kong iyon. I love you, mahal ko. Malambing ang boses na wika nito at hindi na siya nakapalagpa ng kusa nang nagdikit ang labi nilang dalawa. Mainit na halik ang ibinigay ni Jake sa kanya na kaagad niya din namang tinugon. Ilang saglit lang, naramdaman niya ang matinding pagnanasa na pumuno sa pagitan nilang dalawa. Namalayan niya na lang na mas naging mainit pa ang halikan na namagitan sa kanilang dalawa. Namalayan niya na lang na mas naging mapaghanap pa ang halik na ibinibigay sa kanya ngayon ni Jake. Ah, Jake, teka lang naman, talaga bang kayo na natin? Hindi niya na natuloy pa ang sasabihin niya nang kusang bumaba ang halik nito patungo sa kanyang liig. Kakaibang kiliti ang kaagad na bumalot sa buo niyang pagkatao dahil sa ginawa nitong iyon. Namalayan niya na lang din na kusa na niyang pinasalikop ang dalawa niyang braso sa liig nito dahil feeling niya, unti-unti na siyang nawawala ng lakas dahil sa kakaibang sensasyon na nararamdaman niya sa buo niyang pagkatao. Kasi, mahal ko. Hayaan mong iparamdam ko sa iyo kung gaano kita kamahal. Mahinang anas ni Jake sa kanya, kaya naman hinayaan niya na ito habang hindi niya mapigilan na maipikit ang kanyang mga mata para mas damhin ang mainit nitong halik at haplos sa kanyang katawan. Hanggang sa namalayan niya na lang ulit ang dahan-dahan na pagya ni Jake sa kanya patungo sa ibabaw ng kama. Hindi na siya nagprotesta pabagkos, kusa na siyang nakipag-cooperate sa lahat ng mga kilos nito. Wala tuluyan na din siyang natupok sa mainit na tagpo na namamagitan sa kanilang dalawa ngayon. Pagdating sa kama, buong pag-iingat na pinahiga siya ni Jake habang hindi man lang nito inaalis sa balat niya ang labi nito. Hindi niya mapigilan ang mapahalinghing sa sarap ng kusa nitong itinaas ang blouse niya at basta na lang dumapo ang labi nito sa tuktok ng kanyang pasas na pink. Noong una, dinidilaan muna nito iyon hanggang sa tuluyan na nitong isubo ang dunggol noon.
Hindi niya mapigilan ang sarili niyang mapaliyad dahil sa sarap. Kakaiba pa rin ang epekto sa kanya ni Jake. Loob ng 7 taon na magkasama sila, hindi pa rin nababawasan ang gana nila pareho sa ibabaw ng kama. Kapag ganitong nagsisex sila ni Jake, ipinaparamdam talaga nito sa kanya ang langit at ramdam niya din ang pagkasabik nito sa kanyang katawan. Ah, Jake! Jake, mahina niyang usal. Para na siyang nagdedeleryo sa matinding pagnanasa na nararamdaman niya sa kanyang kaibuturan. Naramdaman niya din ang dahan-dahan na pagkabasa ng panty niya dahil sa walang humpay na pagsipsip nitong si Jake sa kanyang pasas na pink habang ang isa nitong kamay ay abala sa paglamas sa kabila. Alam niyang nagdagdaga na ang size ng bundok niya dahil tumaba siya pero parang mas lalo yatang nag-enjoy si Jake sa bahaging iyon. Elena, ang sarap mo talaga, mahal ko. Mahinang usal nito sa kanya bago nito pinakawalan ang kabilang pasas na pink niya at lumipat ang bibig nito sa kabila. Ang isa nitong kamay ay nag-umpisa ng hubarin ang suot niyang damit pang ibaba hanggang sa tuluyan na siya nitong nahubaran. Eksperto talaga ang asawa niya kung paano siya paliligayahin pagdating sa ibabaw ng kama at nang mapansin niya kung paano nito pagmasdan ang hubad niyang katawan, hindi niya maiwasan na makaramdam ng pagkailang. Ang pagiging malusog niya kasi talaga ang dahilan kaya nababawasan ang self-confidence niya. Jake, kita mo na? Hindi ba't ang tabako na talaga, mahina niyang usal habang titig na titig siya sa mukha nito. Gusto niyang makita kung ano ba talaga ang sinasabi ng mga mata ni Jake habang nakatitig ito sa malusog niyang katawan. Mahal, nadagdagan ka lang ng timbang pero ikaw pa rin ang dating Elena na minahal ko. Saka, kahit na nadagdagan ang fats mo, ang sexy mo pa rin. May shape pa rin naman ang katawan mo. Nakangiti nitong usal sabay dampi ng palad nito sa maihita niya. Hindi niya mapigilan ang mapaiktad nang maramdaman niya kung gaano kainit ng palad nito na nag-umpisa ng humaplos-haplos sa kanyang legs. Aangkinin kita buong magdamag, mahal. Bahala na kung hindi tayo makapasyal bukas ng umaga. Nakangiti nitong wika at pagkakatapos sabihin nito ng katagang iyon, kusa na itong bumaba ng kama. Habang nakatitig sa hubad niyang katawan, isa-isa na din nitong tinatangal lahat ng saplot nito sa katawan kaya naman hindi niya mapigilan ang makaramdam ng pagkatakam lalo na nang mapagmasdan niya kung gaano pa rin kaganda ang katawan ng asawa niya. Ang pagkalalaki nito ay tirik na din na para bang handa ng sumugod sa Jera. Lalo tuloy siyang nakaramdam ng matinding excitement. Feeling niya, para silang bagong kasal na sabik pa rin sa isa't isa. Nang tuluyan nitong mahubad lahat ng saplot sa katawan nito, muli itong dumagan sa kanya. Sa pagkakataon na ito, mas mapusok na ito. Mas naging mapaghanap na ang halik na ibinibigay nito sa kanya. Sa bawat pagdampi ng labi nito sa katawan niya, lalong nagliyab ang pagnanasa na kanyang kaibuturan. Hindi niya na mapigilan ang mapaliyad nang maramdaman niya ulit ang isa nitong kamay sa ibabaw ng kanyang dibid. Sanay na siya sa paraan ng paglamas ni Jake sa bahaging iyon ng kanyang katawan pero ewan niya ba nag-iiwan pa rin iyon sa kanya ng kakaibang kiliti na mahirap ipaliwanag. Elena. I can't stop. I love you, Elena, I want you. Mahinang anas ni Jake na para bang musika sa pandinig niya. Mula sa lieg, muli na namang bumaba ang halik nito, patungo sa kanyang bundok at kaagad nitong isinubo ang isa sa mga pasas na pink niya na siyang dahilan kaya lalo siyang napahalinghing sa sarap. Naulit ang proseso kanina pero mas masarap ang ngayon. Alam niya din sa sarili niyang basang-basa na ang lagusan niya at ready na ulit tumangap ng bisita. Elena. Ang sarap mo talaga, mahina nitong anas. Ilang minuto din nitong pinagsawa ang bibig nito sa magkabilaan niyang bundok bago dahan-dahan na bumaba ang halik nito patungo sa kanyang tiyan. Oh, Jake. Ang sarap. Ang init ng bibig mo, mahina niyang anas lalo nang maramdaman niya na nag-uumpisa na itong haplusin ang hiwa niya. Ramdam niya kung paano dumulas ang daliri ni Jake sa hiwa niya dahil nga basang-basa na siya sa bahaging yun. Shit mahal, ready ka na pala eh. Masyado nang makatas. Nakangiting wika nito kanya. Kaagad naman siyang nakaramdam ng pag-iinit ng pisngi dahil sa sinabi nito. Feeling niya kasi, huling-huli din ni Jake ang pagkasabik ng hiwa niya sa pagkalalaki nito. Kaya lang ang pakapahiya na naramdaman niya kanina ay muling napalitan ng paghalinghing, lalo na nang maramdaman niya ang isa nitong daliri na pilit na bumabaon sa kanyang butas. Oh, gosh Jake. Hindi ko na kaya. Ipasok mo na. Laruin.
Muna ako, please, nagmamakaawa niyang bigkas. Ayaw niya na ng foreplay. Feeling niya, mas nakakangilo ang ganito at feeling niya, mas lalo lang siyang nasasabi. Not so fast, mahal. Darating din tayo sa punto na iyan at huwag kang atat. Marami pa tayon oras. Nakangisi nito Gwika at ganoon na lang ang panlalaki ng mga mata niya sa pagkagulat ng basta na inagsumayad ang dila nito sa hiwa niya. Wala sa sariling napasabunot tuloy siya sa buhok nito dahil sa ginawa nitong iyon sa kanya. Ah, Jake. Ah! Oh, shit! Ang sarap niyan, mahina niyang usal. Nakakabaliw ang ginagawa nito sa kanya at namalayan niya na lang ang sarili niya na mas lalo pa niyang ibinuka ang hita niya para mabigyang daan ang ginagawa nito sa kanya ngayon. Shit, para siyang nagdedeliryo na sa sarap. Ah! Oh, Jake. Sige pa, sige pa. Ganyan nga. Ang galing mo talaga. I love you, asawa ko, malakas niyang bigkas. Wala na siyang pakialam pa kung nagiging maingay na siya. Siguro naman, soundproof itong kwarto kung saan sila ngayon. Dalawa lang naman sila dito sa silid kaya pwede siyang magisisgao hanggang gusto niya. Kung bakit naman kasi ang galing ko amin ng pusi itong asawa niya eh. Ang sarap talaga. Shit! Hindi niya nga malaman kung saan niya ibabaling ang ulo niya. Sobrang nakakaliyo ang ginawa nito sa perlas ng silangan niya. Salitan ang pagtatrabahong ginagawa nito. Yung tipong sisipsipin nito ang mani niya tapos papasadahan nito ng dila ang hiwa niya hanggang sa maramdaman niya na lang na may kung anong bagay ang gustong kumawala mula sa kaloob-looban niya. Malapit na siyang labasan. Naging malikot na ang balakang niya hanggang sa maramdaman niya na ang paglabas ng kanyang katas mula sa kailaliman niya na kaagad nito namang sinalo gamit ang sarili nitong bibig. Parang gutom na leon itong si Jake kung makahimod sa inilabas niyang katas mula sa kanyang perlas ng silangan. Jake, haste, grabe, tama na muna. Parang pagod na ako. Feeling ko, tumaas yata ang cholesterol ko dahil sa ginawa mo sa akin, hinihingal niyang bigkas. Kahit na nilabasan na siya, wala pa rin yata itong balak na iwanan ang kanyang perlas. Pagod? Pagod ka na kaagad gayong nag-uumpisa pa lang tayo, nakangisi nitong sambit. Hindi siya nakaimik lalo na nang maramdaman niya ang pagapang nito paitaas sa kanya. Pumantay ito sa kanya kasabay ng pagkiskis ng mainit nitong sandata sa kanyang perlas. Ready? May choice ba ako? Kunwari nakanguso niyang sambit. Natawa naman ito kaya naman naramdaman niya ang pagkiskis ng alaga nito sa perlas ng silangan niya. Mas lalo niya pang ibinuka ang hita niya para mabigyang daan ang gusto nitong gawin sa kanya ngayon. Nope. Wala kang choice at kung mabubuntis kita ngayong gabi, mas magiging masaya ako, nakangiti nitong bigkas na labis niyang ikinagulat. Ano daw? Bubuntisin siya nitong si Jake. Gosh! Paano na ang pagpapapayat niya? Jake naman eh. Wala ito sa hindi niya na natuloy pa ang sasabihin niya nang basta na lang itong umulos mula sa kanyang ibabaw. Tuloy-tuloy na bumulusok ang pagkalalaki nito pailalim sa kanyang perlas ng silangan, kaya wala sa sariling napayakap siya ng mahigpit dito. Huwag mo muna akong buntisin ulit, Jake. Oh! Shit! Ang sarap niyan, malakas niyang anas. Lalo na nang maramdaman niya ang walang humpay nitong pagbayo mula sa ibabaw niya. Saka natin pag-usapan ang tungkol sa bagay na iyan. Basta, ang alam ko ngayon, wala pa ring ipinagbago ang kabibi mo, mahal ko. Ang sikip pa rin. Ah! Pak! Kahit na ano ang mangyari, hinding-hindi talaga kita pagsasawaan. Malakas nitong anas na parabang musika sa pandinig niya. Ang bawat pag-ulos nitong si Jake sa ibabaw niya ay sinasalubong niya din ramdam niya ang makailang beses na pagbaon nito sa kanyang kaibuturan. Para na siyang kakapusin sa kanyang paghinga dahil sa sarap. Ah, Jake, sige pa. Oh, grabe ang sarap, malakas niyang usal. Pak, Elena. Ang sarap mo din talaga, malakas na bigkas nito. Patuloy pa rin ito sa pagbayo sa ibabaw niya muling nagtagpo ang kanilang mga labi habang patuloy pa rin ito sa paggalaw sa ibabaw niya. Mapusok silang naghalikan ulit. Jake, sige pal ganyan nga. Ug, malakas niyang sigaw. Halos tumirik na ang mga mata niya sa sarap at hindi niya na di namalayan pa nakusa na palang bumabaon ang kuko niya sa likod ng asawa niya. Wala na eh. Wala na siya sa hesyo. Wala na din siyang ibang nararamdaman sa ngayon kundi puro sarap na lang.
Lalong bumilis ang pagbayo ni Jake sa ibabaw niya. Hindi niya malaman kung saan niya ipapaling ang ulo niya. Mahigpit siyang nakayakap dito habang pareho na silang basang-basa ng pawis. Ramdam niya ang gigil nito sa bawat paghugot at pagbaon nito sa kanya, at mabuti na lang talaga matibay itong kama kung hindi baka bumigay na ito dahil sa gigil nitong asawa niya eh. Malapit na ako, mahal, narinig niyang anas ni Jake. Ramdam niya na din naman ang nalalapit niyang pagsabog kaya naman hindi na siya nagsalita pa. Gusto niyang namnamin ang nalalapit nilang pagsabog. Ayaw pa sana niyang magbuntis ulit pero parang mas exciting kasi kung sa loob niya magpasabog si Jake eh. Bahala na, gusto kong maramdaman ulit ang pasabog ng katas niya sa kailaliman ko. Kahit na mabuntis ulit ako, ayos lang ang importante, nag-enjoy ako, sigaw ng isipan niya. Sabay na tayo, mahal ko, hinihingal na wika ni Jake habang patuloy ito sa paglabas-pasok ng pagkalalaki nito sa perlas ng silangan niya. Tanging tango lang ang naging tugon niya. Malapit na silang dalawa. Malapit na dahil ramdam niya na para bang mas lalong lumaki ang sukat ng pagkalalaki ni Jake. Sige na Jake, buntisin mo na lang ulit ako. Bibigyan na natin ng kapatid ang anak natin. Nakangiti niyang wika. Kaya naman siguro natin kumuha ng karagdagang yaya, diba? Dagdag niya pa. Napangiti naman ito. Kahit na ilang yaya pa iyan, kaya ko, mahal ko. God, ayan na. Sasabog na ako, Elena, mahinang anas nito at mas lalo pang bumilis ang pagbayo niya sa ibabaw niya. Para bang may hinahabol ito na kung ano at ilang saglit lang, sabay na din nilang naabot ang climax kasabay ng pagsirit ng katas nito sa kaloob-looban niya. Nakakakiliti at mainit-init iyon, kaya hindi ko mapigilan ang mapaungo ng malakas kasabay ng mahigpit na pagkapit niya kay Jake. Feeling kasi niya, malulunod na siya sa sobrang sarap. Pagkatapos ng unang pasabog ni Jake, nasundan pa iyon ng nasundan. Hindi talaga siya tinigilan ng asawa niya hanggat hindi siya nito nakitang lupaypay na sa sobrang pagod. Hindi niya alam kung anong meron at kung bakit parang napakainit yata ng asawa niya. Kusa na kasi siyang sumuko sa ibabaw ng kama pero itong si Jake, hot na hot pa rin. Na para bang hindi man lang naubusan ng lakas. Mukhang ang bakasyon nilang ito ay talagang pinaghandaan talaga nito. Umaga na nang natapos sila at lupaypay siyang napahiga sa kama. Feeling niya, lahat ng lakas niya naubos na. Ni Jake eh. Nagising si Elena, naramdam niya ang pangangalay ng buo niyang katawan. Masakit ang balakang at higit sa lahat feeling niya, lahat ng energy niya sa katawan ay naubos. Dahan-dahan siyang bumangon ng kama pero muli ding napahiga nang maramdaman niya ang pagyapos sa kanya ni Jake mula sa kanyang likuran. Jake, ano ba? Naiihi na ako eh. Reklamo niya dito. Isang mahinang pagtawa ang naging sagot nito sa kanya, bago siya nito pinakawalan at naunahan pa siya nitong bumaba ng kama. Ha. Akala ko kasi pwede pa ang isang round eh. Natatawa nitong wika. Pinandidilatan niya itong nilingon kaya lang parang wala lang dito na kininditan lang siya. Wala sa sariling kaagad siyang nag-iwas ng tingin dahil feeling niya biglang kumislot ang kuweba niya kahit na namamaga pa ito. Kung bakit naman kasi hindi nagbabago ang katawan nitong si Jake sa nakalipas na 7 taon eh. Lumubo na siya lahat-lahat pero ang asawa niya ang yomi pa rin. Na para bang hindi man lang nabawasan ng kahit na isang kurot ang muscle nito kaya sa tuwing iis na ito sa harapan niya, kaagad siyang nakakaramdam ng pagki-cravings. Ibang klaseng cravings ha. Iyong cravings na kay Jake lang niya nararamdaman. Okay, nagbibiro lang ako, mahal. Nakita ko iyang sa iyo kagabi at halos magkulay na ube na. Hindi ko na muna ipipilit ang gusto ko. Siguro mamayang gabi na lang ulit. Natatawa nitong wika kayaan man hindi niya na napigilan pa ang sarili niya. Nadampot niya ang isang unan at walang pagdadalawang isip na inihampas niya sa muka nito. Bastos! Manyak, naiinis niyang sigaw. Kaya lang imbes na patulan siya, malakas lang itong tumawa. Na para bang wala lang dito ang galit niya. Ha. Mahal. Mahal naman eh. Nagbibiro lang ako. Teka lang, akala ko ba ihi ka? Sige ka, kapag ituloy mo pa iyan, baka hindi ka na makalakad niyan sa gagawin ko sa iyo. Natatawa nitong wika kaya naman nakasimangot siyang kaagad na itinigil ang ginagawa niyang paghampas dito. Nakasimangot na hinarap niya ito. Tutulungan na kitang makabangon dyan, mahal. Nakangiti nitong wika sabay lahad nito ng kamay sa harapan niya. Hindi niya tuloy mapigilan ang mapairap habang iniaabot niya ang kamay nito.
Kailangan niya nga pala ang lakas nito para maalalayan siya. Baka kasi matumba siya lalo na at feeling niya, nanginginig pa rin ang tuhod niya. Sa tindi ng bakbakan na naganap sa kanila kagabi, feeling niya, pati cholesterol sa katawan niya ay nalamog din heist. Alalay pa rin siya ni Jake hanggang sa makapasok siya ng banyo. Pagdating doon, una siyang pumwesto sa toilet bowl sabay titig kay Jake. Hello asawa. Hindi ka pa ba lalabas? Nakataas ang kilay na wika niya dito. Natawa naman ito habang pasimple siyang hinagod nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Manyak talaga. Nakita na nga nitong lupaypay na siya, gusto pa yatang ipagpilitan ang isa pang round. Heist, kung palaging ganito itong si Jake feeling niya, matutuyuan siya. Kung active ito sa sex nitong mga nakaraang taon mas dumoble pa yata ngayon. Okay sige. Take your time. Order na din ako ng food natin para pagkatapos mo dyan, kakain na tayo. I love you mahal, ngiting-ngiti nitong wika at pagkatapos sabihin ang katagang iyon, mabilis na itong lumabas ng silid. Naiwan naman siyang hindi mapigilan ang muling mapailing. Masarap naman talagang magmahal si Jake. Masarap din mag-alaga. Kaya lang, may pagkakataon talaga na may pinagsisilosan siya Siguro nga dahil nakakaramdam siya ng self-pity dahil sa pangangatawan niya. Kaya nga dapat talaga tulungan niya ang sarili niyang pumayat Kailangan presentable at maganda siyang tingnan sa paningin ng ibang tao para mas magiging karapat dapat siya kay Jake. Ganoon talaga siguro ang buhay at buhay pag-aasawa. Bawal patulog-tulog sa pansitan dahil kung makalingat ka lang, naku. Ang daming hitad na gustong manulot ng asawa ng may asawa kagaya na lang ng Annabelle na iyon na walang ibang ginawa nitong mga nakaraang araw kundi landiin si Jake. Hindi niya mapigilan ang maipilig ang ulo niya nang maalala niya iyon. Heast, ano ba itong mga naiisip niya? Kailangan niya na palang gawin ang morning routine niya, kung hindi baka balikan na naman siya ni Jake, at malaman pa nitong wala naman siyang ibang ginawa dito sa loob ng banyo, kundi ang tumunganga lang. Pagkatapos niyang gawin ang lahat ng morning routine niya, nagpasya na din siyang maligo para maginhawaan. Ang paliligo lang talaga ang makakatulong sa kanya para ma-energized ulit ang nananakit niyang mga buto-buto. Mataba lang siya pero kapag ganito kung makaangkin sa kanya si Jake, akala mo pang kama sutra pa rin ang katawan niya Mabilis ang ligo lang naman ang ginawa niya. Ayaw niyang magtagal sa ilalim ng shower dahil bigla na lang siyang nakaramdam ng gutom. Kung hindi siya maaraing magkamali, hapon na yata dahil kanina, umaga na silang dalawa ni Jake nakatulog kanina. Ibig sabihin, mukhang tama ang sinabi ni Jake na mabisang Nakakalimutan pampapayat ang kumain dahil sa pagod. Nang maisip niya na naman iyon parang tanga na bigla na lang siyang matawa. Ano ba? Ano na naman ba itong naiisip niya? Kung palagi pala siyang malilipasan ng gutom baka magkaroon na din siya ng kaltok sa utak Kailangan niya na nga sigurong bilisan ang pagkilos niya bago pa siya tuluyang magkaroon ng sayad dahil sa gutom.